Magandang gabi po guys. Di ko inasahan. Nandito si kaibigan natin Dwinding Linyo. Dahil po meron po silang nakita na hindi po maganda na mangyayari po dito ngayong taon na ito. At saka 2025 magkakagulo na po talaga. Ito po yung sinasabi po ng ating mga kaibigan na si Shoto at si Tatay. Kaibigan, hindi ko talaga inaasahan na ikaw po ay pumunta dito. Ano po talaga ang nakikita po nyo dito sa kaguluhan po dito sa bansa namin? Nako. Ito yung pinakamasakit guys. Dahil po marami pong mga tao na galit kung ito ay ipinatupad nila yung PhilHealth na kanilang gustong kunin po, no? Ang budget doon. Ayaw na po daw nilang punduhan. Kaya ito po talaga ang nakikita ng ating kaibigan. Kaya pumunta po siya guys. Kasi po baka po ito matulad tayo noon na kung gaano po kagulo ang ating bansa noon na yung tatay ng BBM na namumuno. Kaibigan, delikado po. Kaya nananawagan si kaibigan natin Linyo sa lahat po na makapanood dito. Dahil nakikita po nila ang kaguluhan dahil po sa pagkuha, no? Sa budget po ng PhilHealth, kasi maraming mga tao na umaasa po doon. Kaya magkakagulo po daw talaga. Mayroon pong mangyayaring hindi po inaasahan po ng gobyerno ngayon kapag ito ay ipanatupad nila na hindi po nila pupunduhan po yung PhilHealth. Lalo na yung purpose na balitaan na po nila kaibigan na babawasan din. Mas lalo itong kaya nag-alala nga ako kaibigan kasi po ikaw talaga mismo yung pumunta sa bahay ko para kausapin ako dito. Ito po talaga ang nakita ninyo. Guys, sana po daw sabi ni kaibigan natin Windy, sana po hindi po mawala yung budget sa PhilHealth. Kapag ito ay mawala guys, maraming magrumentado na mga tao dito dahil po sa mga ginagawa po ng ating bansa na hindi po nila, no, tiningnan kung sino po yung masagasaan. Sabi ng ating kaibigan, mas malaki itong gulo guys. Kung magulo man po dahil sa awayan po ni Vice President at saka ni BBM, mas lalo itong gugulo. Kasi lahat po dito sa ating bansa guys na nakabenepisyo po ng ganyan, sobrang laki ang tulong. Kaya nagpapaabot si kaibigan sa mga senador, sa ating presidente, na sana po huwag po ninyong tatanggalin yan kasi isa na po doon ang makapag-umpisa ng kaguluhan dito sa ating bansa. Mas lalo gugulo. Lalo na po yung kaibigan, yung purpose, tatanggalan po daw nila ng ano. Kapag ito daw ang mangyari guys, walang humpay ang kaguluhan sa ating bansa, no? Kasi yung mga sibilyan na mga tao na nasa baba ngayon guys, magiging masama din sila sa mga tao na nanungkulan po dito sa ating bansa na hindi po nila tiningnan kung sino ang nasagasaan nila. Kaya nandito ang ating kaibigan, si kaibigan Dwinding Linyo talaga ang nagpaabot guys, kasi nakita po niya na madugo po ito guys, no? Kapag ito ay mangyari yung purpose at saka marami pong kukunin po nila na budget para sa mga mahirap na umaasa dyan, panahon po siguro guys na yung EDSA mapupuno. Kaya ito ang sabi ng ating kaibigan, ipapaabot po niya yung mga advice po sa mga tao ngayon po dito sa Mindanao, kaibigan. Ito po ang sinasabi po niya sa lahat po ng Mindanao. Huwag muna kayong sumali sa kaguluhan po ngayon na ano lang, cool lang po kayo. Kasi po hindi pa naman po totally na tinanggal yung budget sa PhilHealth. Huwag po muna kayo makisawsawa, relax lang po kayo muna. Kung kapag ito ay tinuluyan po niya, pwede po tayong magpaabot sa nasa taas po ngayon, di ba kaibigan? Kasi oo, napakahirap po talaga ang buhay ngayon guys. Alam po ba niyo kung bakit po yung mga tao magrumentado po dahil po sa ginawa ng ating namumuno ngayon? Alam mo guys kung bakit po nagkaganito yung mga tao na mahihirap, na umaasa doon? Kasi mahirap pa nga sila. Mahal pa yung pagkain, mga bilihin, tapos ganito pa ang ginawa ninyo. Saan ba yung
bituka na ilagay po sa utak, sa tiyan po ninyo. Tama po yan kaibigan. Alam po, sabi po ng kaibigan alam po niyo guys, yung pira na yan, kaban po ng ating bayan, no? Taong bayan. Pira yan. Pero bakit po ang gusto po nila kaibigan, yung nasa isipan lang po na yung sarili po nila na gusto nilang mangyari. Sa sarili po nilang kapakanan yung inuuna. Oo nga, tama yun. Kaya sa totoo lang guys, sinabi po ng ating kaibigan kung bakit po nagkakagulo po yung ating bansa dito. Dahil po sa tao. Dahil po sila ay malupit. Dahil po malupit ang mga tao na walang puso. Yung mga mayayaman po na walang puso, puwira lang sa mga tao na mayayaman na nakakaintindi po sa hinanakit po ng mahirap na tulad namin. Alam mo ba kaibigan, malaking tulong sa amin yan. No? Yung anak ko nakakasakit, sa totoo lang guys, malaking tulong. Kasi minsan na zero balance po tayo dahil po kinakain po sa PhilHealth yung mga gamot, bayad po natin kapag tayo ay mag-exist, di ba? Nanawagan po si kaibigan ngayon, no? Malaking kaguluhan ito kapag ito ay ipinatupad ninyo na tanggalan po yung pundo. Akala siguro ninyo guys, no, na walang kapangyarihan po yung mga taong bayan na sila ay pumala ngayon. Napakalaking guys, kahit sino pa yung nasa gobyerno, kapag ang taong bayan na mahihirap na kumikilos dahil sa kanilang bugso ng damdamin po nila, mangyayari guys, pwede yan gawin natin. No? Malakas po kapag tayo ay magsanib puwersa yung mga mahirap na nasasaktan po ngayon. Kaya ang sabi ni kaibigan, nanawagan po siya, sana wag po tayong sumali muna hanggat hindi pa napatutunayan na alisin ba ang kuan, pundo di sa PhilHealth. At saka yung purpose, tatanggalan. Kung tatanggalan po yung purpose, mas lalo. Dito na siguro maranasan ni BBM guys. No? Sabi po nila, bakit po ninyo sinisisi si BBM? Kasi bakit po ninyo inisyuhan po ng ganyan. Pero yung dating nanungkulan noon, hindi po nyo ganito. Hindi. Meron din po silang kalimalian, no? Sa totoo lang. Meron din silang kamalian. Pero kung tutuunan po ninyo napansin, kung sinong maraming supporters po na nagsuporta sa namumuno natin sa noon, no? At saka ngayon, ikumpara po, mas marami ngayon po. Mas marami yung dati na humanga kaysa ngayon. Ay nako. Natakot si kaibigan niyo guys. Dahil sa mangyayari ito sa ating bansa. Parang hindi ito maabutan ng 2025. Magkakagulo na po talaga to. Kapag inalis po ninyo ang budget sa PhilHealth, lalo itong gugulo po yung ating bansa. At saka yung mga tao na naapakan ninyo, akala siguro ninyo hindi kayo matitibag yung nasa gobyerno ngayon. Kapag pagtutulungan kayo sa mga madla ng mga tao na dinatamaan po sa inyong mga batas ngayon, akala siguro ninyo hindi kayo matitibag. Matitibag kayo. Kung sakaling yung mga talulusob dyan, ilang milyon po yung umaasa dyan, mas lalo kayo po talaga ang nagbigay po ng kaguluhan sa ating bansa dahil po sa inyong pananaw na hindi tama. Kaibigan, salamat po sa ipaabot. Guys, ipinapaabot lang po ng ating kaibigan ninyo, no? Siya po binisita. Kailan ka uwi? Dito pa daw si kaibigan mo na guys, ha? Happy daw. Happy New Year advance. Kaibigan, pwede ka bang kumanta? Sige. Kanta natin yung mga tao ngayon na nasasaktan. At least po, meron po silang
Maraming salamat. Daghang salamat kaibigan. Walang kakupas-kupas yung boses po ninyo. Salamat po sa inyong emergency na ipinapaabot para po sa taong bayan na nasasaktan po ngayon. Sa lahat po ng nasasaktan dahil po sa hindi pa naman totally na inalis po talaga yung budget ha. Inayos pa ito. Huwag po kayong gagawa muna ng kasamaan ha. Relax lang po tayo. Kung sino man po yung magpapaabot pa dito na sa inyong hinanakit, ano lang po, relax lang kayo. Ay, muntikan ako dito guys. Salamat kaibigan, kaya nilapitan kita. Akala ko nandito ka pala sa kabila. Kaibigan, salamat ha. Guys, ingat kayo. Huwag po kayong magpadala ng bugso. Lahat po ng mga nakaabil po dyan sa Purpose at saka yung PhilHealth, huwag muna kayong gagawa po ng sama sa ibang tao. Abangan lang po natin, kulang po tayo. Kasi po may mga senador po talaga na iayos ito yung kaguluhan po dito sa PhilHealth na budget. Salamat po kaibigan, tara na. Sama ka? Sige, balik ako mamaya ha.